Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang pandemyang Spanish flu, isang nakalimutang sakuna, na humubog sa mundo. Isipin mo ang isang mundo, na winasak ng digmaan, puno ng sugatang sundalo, at mga pamilyang naghihikahos. Biglang dumating ang isang hindi nakikitang kaaway, na nagpaulan ng lalong pagdurusa. Ang Spanish flu, sa pagitan ng taong 1918 at taong 1919, ang pandemyang ito ay sumakop sa buong planeta, pumatay ng tinatayang 50 milyong katao, higit pa sa bilang ng nasawi sa unang digmaang pandaigdig. Ngunit, bakit tila nalimot ito ng kasaysayan? At paano nagbago ang mundo, sa harap ng isang krisis, na nagpangiti sa kamatayan kahit sa mga malulusog na kabataan? Ang Spanish flu, ang pandemyang sumabay sa pagwawakas ng digmaan. Habang nagdiriwang ang mundo sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig noong 1918, isang mas nakamamatay na kaaway ang unti-unting kumakalat, ang Spanish flu. Sa loob lamang ng 2 taon, pinanabisan nito ang halos 500 milyong tao, at kumitil ng buhay ng tinatayang 50 hanggang 100 milyong katao. Ngunit, bakit mas kilala sa kasaysayan ang mga bayani ng digmaan, kaysa sa mga biktima ng pandemyang ito? At paano nito hinarap ang lipunang pagod sa giyera? Ano ang Spanish flu? Ang Spanish flu ay isang pandemya ng trangkaso na dulot ng H1N1 virus na may genes mula sa avian na influenza. Hindi pangkaraniwan ang virus na ito dahil sa tindi ng mga sintomas nito. Biglang lagnat, matinding pananakit ng katawan at ulo, pag-ubo na maaaring humantong sa pneumonia, pagdudugo mula sa ilong o baga. Nakapagtataka, ang mga kabataang may malusog na pangangatawan ang pinakamatinding naapektuhan. Sa kanilang mga katawan, ang sobrang reaksyon ng immune system, ang nagdulot ng mas malalang komplikasyon. Kailan ito nangyari? Unang wave, Marso hanggang Hunyo taong 1918. Unang naitala sa Estados Unidos at Europa, ngunit hindi agad kinilala bilang malubhang banta. Pangalawang wave, Setyembre hanggang Nobyembre taong 1918. Pinakamapaminsalang yugto, kumalat sa buong mundo, kasabay ng pag-uwi ng mga sundalo mula sa digmaan. Pangatlong wave, Enero hanggang Abril taong 1919. Mas banayad, ngunit patuloy na kumitil ng buhay. Bakit tinawag na Spanish flu? Isang malaking kasinungalingan sa kasaysayan ang pangalang ito. Ang pandemya ay hindi nagmula sa Spain. Subalit dahil neutral ang Spain sa unang digmaang pandaigdig, walang censorship ang kanilang balita. Nang magulat ang Spain tungkol sa pagkalat ng trangkaso, inakala ng mundo na doon ito nagsimula. Sa totoo, posibleng nagmula ito sa Estados Unidos, France, o China. Ang mga bansang nasa digmaan, tulad ng United States, Great Britain, at Germany, ay itinago ang balita ng pandemya, upang hindi makasira sa moral ng mga sundalo. Kaya nang magsalita ang Spain ng tapat, sila ang naging tagapagdala ng masamang imahe. Ang Spanish flu. Paano kumalat ang nakalimutang pandemya? Ang Spanish flu, na nagdulot ng malawakang kamatayan noong 1918 hanggang 1919, ay hindi lamang isang simpleng sakit. Ito ay isang pagsasanib ng biolohikal, panlipunan, at pampulitikang mga kadahilanan. Sanhi, ang nakamamatay na influenza virus, o H1N1 strain. Ang pangunahing sanhi ng Spanish flu, ay ang H1N1 influenza virus strain. Hindi tulad ng mga karaniwang trangkaso, ang virus na ito ay may kakaibang katangian, na nagdulot ng matinding sakit, at mataas na antas ng kamatayan, lalo na sa mga kabataan at malulusog na individual.
Ang H1N1 virus ay nagmula sa mga ibon, na nagpapakita kung paano ang mga hayop ay maaaring maging sanhi ng mga pandemya sa mga tao. Mga dahilan ng pagkalat, isang perpektong bagyo ng mga pangyayari. Maraming mga kadahilanan ang nag-ambag sa mabilis at malawak na pagkalat ng Spanish flu. Una, ang paggalaw ng mga sundalo, matapos ang digmaan. Ang pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, ay nagdulot ng malawakang paggalaw ng mga sundalo. Milyon-milyong tropa ang nagbalik sa kanilang mga tahanan mula sa iba't ibang panig ng mundo, dala-dala ang virus. Ang mga barko at tren na ginamit sa pagdadala ng mga sundalo, ay naging mga breeding ground para sa sakit, na nagpabilis sa pagkalat nito sa mga bagong lugar. Kakulangan ng kaalaman at gamot. Noong 1918, limitado pa ang kaalaman tungkol sa mga virus, at kung paano ito kumakalat. Walang mga bakuna o epektibong antiviral na gamot para labanan ang H1N1 virus. Ang mga doktor ay limitado lamang sa pagbibigay ng suportang pag-aalaga, tulad ng pagpapahinga at pagpapababa ng lagnat. Dahil dito, maraming tao ang namatay dahil sa komplikasyon, tulad ng pneumonia. Masikip, at di maayos na kondisyon ng mga lungsod. Ang mga lungsod noong panahong iyon, ay karaniwang masikip at may mahinang sanitasyon. Ang mga kondisyong ito, ay nagpabilis sa pagkalat ng sakit. Ang mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, sinehan, at mga pagtitipon, ay naging lugar kung saan madaling nagkahawaan ang mga tao. Iba pang mga salik, na nagpalala sa pagkalat ng pandemya. Bukod sa mga nabanggit, may iba pang mga salik na nagpalala sa pagkalat ng Spanish flu. Censorship at misinformasyon. Sa mga bansang sangkot sa digmaan, may censorship, upang hindi makasira sa moral ng mga sundalo at mamamayan. Ito ay nagdulot ng kakulangan sa tamang impormasyon tungkol sa sakit, na nagpahina sa mga pagtatangka na kontrolin ang pagkalat nito. Ang pangalang Spanish flu ay nagmula sa katotohanan, na ang Espanya, na neutral sa digmaan, ay malayang nagulat tungkol sa sakit, na nagbigay ng maling impresyon, na dito nagmula ang pandemya. Kahinaan ng sistema ng kalusugan. Maraming bansa ang may mahinang sistema ng kalusugan, na hindi handa sa pagharap sa isang malawakang pandemya. Kulang ang mga ospital, doktor, at nurse, upang alagaan ang lahat ng mga pasyente. Kakulangan sa impormasyon. Ang kawalan ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit, ay nagpahina sa mga pagtatangka na kontrolin ang pagkalat nito. Lawak ng pandemya. Gaano kalawak ang naging saklaw ng Spanish flu? Ang Spanish flu, ay hindi lamang isang lokal na epidemya, ito ay isang pandaigdigang pandemya, na kumalat sa halos lahat ng sulok ng mundo. Ang lawak ng sakuna na ito, ay nagpapakita ng bilis at bisa ng pagkalat ng isang nakakahawang sakit, sa isang globalisadong mundo. Lawak ng pandemya. Mga estadistika ng pagkasawi. Tinamaan ang halos lahat ng kontinente. Mula sa malalayong isla sa Pasipiko, hanggang sa mga mataong lungsod sa Europa at Amerika, walang lugar na ligtas sa Spanish flu. Ang Antarctica lamang ang naiulat na hindi gaanong apektado, dahil sa kawalan ng permanenteng populasyon noong panahong iyon. Humigit kumulang 500 milyon ang nahawaan. Tinatayang halos 1/4 ng populasyon ng mundo, ang nahawaan ng Spanish flu. Ito ay nagpapakita, kung gaano kabilis kumalat ang virus sa mga komunidad at bansa. Tinatayang 50 milyon ang nasawi sa buong mundo. Ang Spanish flu, ay isa sa mga pinaka-nakamamatay na pandemya sa kasaysayan ng mundo. Ang bilang ng mga nasawi ay mas mataas pa, sa mga namatay sa unang digmaang pandaigdig. Apektado rin ang Pilipinas, at iba pang bansa sa Asya. Ang Asya, ay isa sa mga rehiyong labis na tinamaan ng Spanish flu. Sa Pilipinas, libo-libo ang namatay dahil sa sakit, na nagdulot ng malawakang pagkabahala at paghihirap. Mga epekto ng Spanish flu noon. Pagbagsak ng ekonomiya, at kawalan ng tiwala. Ang Spanish flu, ay hindi lamang isang krisis sa kalusugan, ito ay nagdulot din ng malawakang epekto sa ekonomiya, lipunan, at politika ng mga bansa.
Ang mga epekto nito ay ramdam sa iba't ibang sektor, mula sa produksyon, hanggang sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Paghinto ng ekonomiya at produksyon. Paghinto ng mga industriya. Maraming pabrika at negosyo ang napilitang magsara, dahil sa sakit ng kanilang mga manggagawa. Ang pagkawala ng mga empleyado, ay nagresulta sa pagbaba ng produksyon at kita. Pagbaba ng agrikultura. Ang mga magsasaka ay nagkasakit din, na nagdulot ng kakulangan sa ani at supply ng pagkain. Ito ay nagpahirap sa mga komunidad, na umaasa sa agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Kakulangan sa manggagawa at pagkain. Pagkawala ng lakas paggawa. Dahil sa mataas na bilang ng mga nagkasakit at namatay, maraming industriya ang nakaranas ng matinding kakulangan sa manggagawa. Ito ay nagpabagal sa produksyon, at nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kakulangan sa pagkain. Ang pagbaba ng produksyon ng agrikultura, ay nagresulta sa kakulangan sa pagkain sa maraming lugar. Ang mga pamilya ay nahirapan, upang makahanap ng sapat na pagkain, na nagdulot ng gutom at malnutrisyon. Pagtaas ng takot, at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Pagkalat ng takot. Ang Spanish flu ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa mga tao. Ang kawalan ng katiyakan at impormasyon, ay nagpalala sa sitwasyon. Kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Maraming tao ang nawalan ng tiwala sa kakayahan ng pamahalaan na protektahan sila. Ang kakulangan sa epektibong pagtugon sa pandemya, ay nagdulot ng pagkadismaya at galit. Pagbagal ng muling pagbangon, matapos ang unang digmaang pandaigdig. Pahirap sa ekonomiya. Ang Spanish flu ay nagpahirap sa mga bansa na bumangon mula sa pinsala ng digmaan. Ang pagbagsak ng ekonomiya at produksyon, ay nagpabagal sa proseso ng rehabilitasyon. Dagdag na pasakit. Ang pandemya ay nagdulot ng dagdag na pasakit at pagdurusa sa mga taong naghihirap ng dahil sa digmaan. Ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, at ang pagbagsak ng ekonomiya, ay nagpalala sa kanilang kalagayan. Mga implikasyon ng Spanish flu sa daigdig noon. Ang simula ng modernong pampublikong kalusugan. Ang Spanish flu, ay hindi lamang nagdulot ng kamatayan at pagdurusa, nag-iwan din ito ng malalim at pangmatagalang implikasyon, na humubog sa sistema ng kalusugan at medisina, sa buong mundo. Sa gitna ng trahedya, ang pandemya ay naging hudyat para sa mga bansa na magtulungan, mag-invest sa agham, at baguhin ang paraan ng pagprotekta sa kalusugan ng publiko. Mas mahigpit na pagsubaybay sa kalusugan. Bago ang Spanish flu, walang pandaigdigang sistema para sa pagmomonitor ng mga sakit. Ngunit ang bilis ng pagkalat nito, ay nagpakita ng pangangailangan, para sa mas maagap at organisadong pagtugon. Pagsilang ng epidemiological surveillance. Pagkatapos ng pandemya, maraming bansa ang nagtatag ng mga tanggapan para subaybayan ang pagkalat ng nakakahawang sakit. Halimbawa, ang World Health Organization, na itinatag noong 1948, ay direktang nakinabang sa mga aral ng Spanish flu. Mandatory reporting. Ipinatupad ang mga batas, na nangangailangan sa mga doktor at ospital na i-report ang mga kaso ng nakakahawang sakit. Pagbuo ng pampublikong ospital, at health organizations. Ang kakulangan sa pasilidad at manggagawang pangkalusugan noong 1918, ay nagdulot ng malaking problema. Bilang tugon, pagsulong ng pampublikong ospital. Ang mga gobyerno ay nagtayo ng mas maraming ospital at klinika, lalo na sa mga rural na lugar. Sa Pilipinas, halimbawa, pinalakas ng Estados Unidos ang mga pasilidad pangkalusugan, bilang bahagi ng kanilang kolonyal na programa. Pambansang Departamento ng Kalusugan. Sa maraming bansa, gaya ng United States at United Kingdom, formal na itinatag ang mga departamento ng kalusugan, para pamahalaan ang mga krisis. Pag-unlad ng pananaliksik sa medisina at bakuna. Ang Spanish flu ang nagbukas sa mga siyentipiko, sa kahalagahan ng virology at herd immunity. Pagdiskobre ng influenza virus. Noong 1933, halos 12 taon pagkatapos ng pandemya, natukoy ng mga siyentipiko ang influenza virus bilang sanhi ng trangkaso.
Pagsulong ng bakuna. Bagamat hindi agad nakalikha ng bakuna para sa Spanish flu, ang pananaliksik noong 1918 ay naging pundasyon para sa pagbuo ng isang influenza vaccine noong 1945. Pagpapahalaga sa pampublikong kalusugan. Naunawaan na ang pag-iwas sa sakit ay mas epektibo kaysa paggamot. Bagamat naging madilim ang panahon ng Spanish flu, ito ang nagtulak sa mundo sa mas moderno at sistematikong paraan ng pagprotekta sa kalusugan. Ang mga sistema at institusyong itinatag noon, mula sa World Health Organization hanggang sa mga pampublikong ospital, ay patuloy na naglilingkod bilang sandigan laban sa mga pandemya. Sa huli, ang Spanish flu ay nagpapatunay na kahit ang pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ay may liwanag ng pag-asa at pag-unlad. Mga aral mula sa Spanish flu. Paghahanda sa hinaharap. Noong 1918, ang mundo ay hinarap ng isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan. Ang Spanish flu. Kumitil ito ng buhay ng 50 milyong katao, at nagdulot ng malawakang paghina ng ekonomiya at lipunan. Mahigit isang siglo ang nakalipas, ang mga aral mula sa trahedyang ito ay nananatiling kritikal, lalo na sa gitna ng mga modernong krisis tulad ng COVID-19. Narito ang 3 pangunahing aral na maaari nating matutunan. Kahalagahan ng kalusugan at disiplina. Ang Spanish flu ay nagturo sa atin na ang individual na responsibilidad at kolektibong disiplina ay mahalaga sa pagpigil ng sakit. Noong 1918, walang bakuna o advanced na gamot, kaya ang mga simpleng hakbang tulad ng pagsusuot ng maskara, paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa pagtitipon ang naging sandata. Halimbawa, sa lungsod ng St. Louis, USA, ang agarang pagsasara ng mga paaralan at pagbabawal sa malalaking pagtitipon, ay nagpabagal ng pagkalat ng virus, na nagresulta sa 50% mas kaunting pagkamatay kumpara sa Philadelphia, na nagpasyang magdaos ng malaking parada, at nag-antala ng mga hakbang. Aral para sa kasalukuyan. Ang disiplina sa pagsunod sa health protocols, masking, physical distancing, at pagpapabakuna, ay nagpapakita ng respeto, hindi lang sa sariling kalusugan kundi pati sa kapwa. Sa panahon ng krisis, ang bawat individual ay may tungkulin. Papel ng pamahalaan sa pangangalaga sa mamamayan. Ang epektibong pamamahala ay naging susi noong 1918. Ang mga lokal at pambansang pamahalaan na nagpatupad ng maagap at transparent na pulisiya, tulad ng quarantine zones, travel restrictions, at suportang pinansyal, ay nakapagpababa ng epekto ng pandemya. Halimbawa, ang ilang pamahalaan ay nagkamali sa pagpapabaya o pagtatago ng impormasyon. Noong unang yugto ng Spanish flu, maraming bansa ang nagbawal sa media na magulat tungkol sa bilang ng mga kaso, na nagdulot ng pagkamatay ng libo, dahil sa kawalan ng paghahanda. Aral para sa kasalukuyan. Dapat maging bukas at koordinado ang pamahalaan, sa pagbibigay ng impormasyon at pagpapatupad ng batas. Ang paglalaan ng sapat na pondo para sa healthcare system, at ayuda sa mga apektado, ay kritikal, upang mapanatiling ligtas ang publiko. Kahalagahan ng siyensya at edukasyon sa pagharap sa krisis. Noong 1918, limitado ang kaalaman ng siyensya tungkol sa mga virus. Maraming doktor ang nag-akalang sanhi ng Spanish flu ay bakterya, kaya hindi epektibo ang mga gamot. Sa kasalukuyan, salamat sa pagsulong ng virology at biotechnology, nabuo ang mga bakuna kontra COVID-19 sa loob lamang ng 1 taon. Ang edukasyon ay mahalaga rin sa pagtaguyod ng tamang impormasyon. Noong panahon ng Spanish flu, kumalat ang mga maling paniniwala tulad ng pag-inom ng kerosene bilang lunas. Sa modernong panahon, ang edukasyong pangkalusugan at pakikipagtulungan sa mga eksperto, ang nagsugpo sa fake news. Aral para sa kasalukuyan. Dapat palakasin ang suporta sa pananaliksik, at itaguyod ang science literacy. Ang pagsasanay sa komunidad tungkol sa pandemya, at tamang pagtugon, ay magbabawas ng takot at pagkakalat ng misinformation. Ang Spanish flu ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan,
ngunit nagturo ito ng mga prinsipyo na nananatiling mahalaga. Ang disiplina ng mamamayan, ang responsibilidad ng pamahalaan, at ang kapangyarihan ng sistema. Sa huli, ang pandemya ay hindi lamang hamon sa kalusugan, isa itong pagsubok sa ating pagkakaisa, talino, at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa nakaraan, mas handa tayong harapin ang anumang krisis sa hinaharap. Ang kasaysayan ay hindi inuulit, ngunit ito ay nagtuturo. Gamitin natin ang mga aral ng Spanish flu upang likhain ang isang mas ligtas at matatag na mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.